Matapos nang makulong sa formation sila Yixiao, ay agad na nagtungo ng lungsod ang isang A-rank ng Blackwing Army, kaya naman masyado ang pag-alala nila Zhao sa mga mamamayan o pangkaraniwang tao. Hanggang sa may nagtanong naman kung saan siya pupunta, ito nga ay si Zuan na muling tinanong kung saan magtutungo si Negrito, na sinabi lang namang huwag na siyang alalahanin, basta magpatuloy na lang sila sa pakikipaglaban. Agad na din itong sinabi na alam niya umano kung paano pipigilan ng A-rank na patungo sa lungsod, habang iniisip na mas mabilis talaga ang mga nakakalipad kaysa sa tumatakbo. Gayunpaman ay desidido itong pigilan ng A-rank ng Blackwing Army, at nang matapatan nga siya ng kalaban ay agad itong kumanta ng Old MacDonald Had a Farm. At matapos nga itong marinig ng kalaban ay sinabi pa niyang masakit sa tenga ang pagkanta ni Negrito, hanggang sa tila biglang naalag na lang ang kanyang utak. Kasabay nito ay iniisip na lang din niya kung bakit siya bumabagsak at nawala ng kontrol sa kanyang katawan. Napapatanong na nga lang din ito kung dahil daw kaya ito sa kanta na kanyang narinig. Mabilis nga itong bumagsak sa harap ni Negrito, at habang papalapit si Negrito sa kalaban ay masyado naman ang tuwa nila Zuan, dahil tila ibong bahay umanong nalaglag ang A-rank ng kalaban. Agad na din niyang tinawagan si Negrito gamit ang communication device nila, kung saan ay masyado ang papuri sa kanya ni Zuan, na agad din namang nagtaka dahil hindi ito sumasagot sa kanya. Nanatiling ngang tulala si Negrito, habang si Zuan ay patuloy naman sa pagtawag at pagtatanong kung naririnig ba siya. At pagtayo nga ng kalaban, ay agad nitong sinabi na nakakatuwa ang teknik ni Negrito, na agad namang sumagot sa tawag ni Zuan at sinabi na hindi na siya makakabalik, pero kahit ganun nga daw ay dapat silang magpatuloy sa pakikipaglaban. Inuulit ko, magpatuloy kayo sa pakikipaglaban wika pa nga nito, at kasabay nga din ito ang biglaang pagbagsak ng ulan, na mayroong kasamang pagkulog at kidlat. Ilang sandali nga lang ang nakalipas ay naputol na ang kanilang linya, at nanatili nga silang tahimik matapos marinig ang mga sinabi ni Negrito, habang itong si Zuan naman ay napapatanong kung sira daw ba ang device ni Negrito, dahil wala na nga daw siyang naririnig mula sa kanya. Sinabi nga din ni Zuan na hindi talaga madaling patayin ang mga A-rank, sabay tanong kung ang B-rank na katulad daw ba ni Negrito ay mayroong pag-asa na manalo sa isang A-rank na tulad ng kanyang kalaban. Napapatanong na nga lang din ito kung patay na daw kaya si Negrito, at kasabay nga ng pagpatak ng kanyang luha, ay bigla itong sumigaw at sinabi na papatayin niya ang lahat ng sundalo ng mga Blackwing Army. Agad nga niyang sinugod ang mga kalaban, habang iniisip na ang mga sundalo ng Blackwing Army sa kanilang harapan, ang dahilan kung bakit hindi niya natulungan ang kanyang kaibigan. Sila ang dahilan kung bakit nasa panganib si Negrito wika pa nga nito, at habang patuloy siya sa pag-atake sa kanilang mga kalaban, ay sinabi pa ni Zuan na nararapat lamang silang mamatay. Matapos nang bumagsak ang isa sa mga kalaban, ay sinabi nito na ang lahat ng mga nagmula sa portal ay kalaban, at dapat mamatay, kasabay ng pagbagsak ng isang malakas na kidlat at pansamantalang katahimikan. Samantala, mabilis namang tumatakbo itong si Negrito, pero bigla namang naghanda ng pag-atake ang kalaban sa kanyang likuran, at matapos nga niyang mapansin ito, ay agad siyang tumigil upang sanggahin ang pag-atake ng kalaban. Dito ay sinabi ng Stage 1 Cultivator mula sa Blackwing Army na hindi ka pa pala Stage 1, pero ang lakas ng loob mong labanan ako ng mag-isa ka lang, sabay tanong kung hindi na ba makapaghintay na mamatay itong si Negrito. Pero sinabi naman nito na manahimik na lang siya, kailangan ko pang bumili ng sasakyan ngayong araw wika pa nga niya, dahil sinabi daw ni Zuan na ang sasakyan ay tila isang asawa, kaya naman daw kailangan niyang pumili ng hindi bungangera, mainam na sasakyan. Pero dahil sa mas malakas nga ang Stage 1 Cultivator ng Blackwing Army sa kanya, ay hindi nito kinaya ang sagupaan nila ng espada, kung saan ay nabitawan pa ni Negrito ang kanyang espada matapos siyang tumilansik, na naging dahilan ng pagkadurog ng lupa. Pagbagsak nga ni Negrito, ay sinabi ng Stage 1 Cultivator na hindi niya nauunawaan ang sinasabi ni Negrito, na agad namang pinilit tumayo, at sinabi na ang ibig niyang sabihin ay hindi pa siya mamamatay dito. Sinabi nga din nito na naghihintay pa din siya sa pagbabalik ng ating bida, kasabay ng muli niyang pagsugod habang nag-aalab sa galit at pagnanais na mabuhay ang kanyang mga mata. Samantala sa Luniverse naman, ay iniisip ng ating bida na nag-aapoy o nag-aalab lang ang Will of Fire sa kanyang dibdib pag nasa panganib siya, kaya naman napapaisip ito kung ang ibig sabihin ba ng pagkakaroon ng reaction ng Will of Fire kay Yu Fuyao, ay isa siyang mapanganib na babae. Matapos namang makalapit si Yu Fuyao sa ating bida, ay kapansin-pansin ang magkaibang kulay ng mga mata nito,
at dito nga din ay sinabi niya na totoo pala ang chismis patungkol kay Commander Shu, dahil hindi daw may pagkakaila ang kanyang kagwapuhan. Agad nga nitong tinanong ang ating bida kung nais ba niyang sumama sa kanyang palasyo sa silangan, kung papayag nga daw si Shu, ay sisiguraduhin niyang siya lang ang magiging lalaki sa kanyang buhay at palasyo. Pero bigla namang sumingit sa usapan si Wen Zaipi, at tinanong kung bakit hindi na lang siya ang imbitahan ni Yu Fuyao, sabay tanong kung hindi ba siya kasing gwapo ng ating bida. Pangit kawika lang naman ni Yu Fuyao kay Wen Zaipi, sabay tanong sa kung ano-umano ang ginagawa ni Tandang Chingkong dito, at sinabi nga nito na andito silang lahat kaya naman hindi siya pwedeng magpaiwan, para na din umano malaman niya kung ano ang mga pinaplano nila. Bigla namang bumaba mula sa kalangitan ang isang malaking espada na pumukaw sa kanilang mga atensyon, agad nga silang tumingin dito at sabay-sabay nilang sinabi na, nag-umpisa na. Habang nakatingin naman ang ating bida sa espada ay sinabi nito na cloud into a sword, o ang ulap umano ay ginawang espada, at yun nga din daw ang teknik na ginamit ng maestro mula sa Sword Pavilion, upang iligtas siya kay Duan Mo Huangqi. Pero bigla nga itong nagulat nang makita ang itim na ulap sa kalangitan, sabay sabi na pamilyar sa kanya ito. At na-realize nga niya na kagagawa nito ni Duan Mo Huangqi, kaya naman iniisip din ng ating bida na masyado umanong lapastangan si Duan Mo para gambalahin ang seremonya, dahil ang kanyang ginawa ay kawalan ng pagrespeto o galang sa Sword Pavilion. Ilang sandali pa ay naglabas ito ng isang perlas, na agad din niyang hinagis palabas ng kanyang karwahe. At muli ilang sandali pa nga ang nakalipas, ay isang malaking ahas ang lumabas mula sa itim na ulap, kung saan matapos magtungo ang perlas sa mata nito, ay agad itong dumilat, at sa pagbukas nga niya ng kanyang bibig, ay tila mayroon pa itong isang mata sa kanyang lalamunan. Agad nga ding nagtungo ang ahas na ito sa espada ng Sword Pavilion na nagmula sa ulap, kung saan matapos niya itong lingkisin, ay agad na nasuka ng dugo ang karamihan ng dahil sa hindi nila matik ang tunog, na nagmumula sa sagupaan ng ahas at malaking espada. Hindi nga makapaniwala ang ating bida, na kaya daw palang makagawa ng ganito kalakas na tunog ang ulap, na nagiging dahilan ng pagsusuka ng mga tao, akala nga din daw ni Shu ay makapangyarihan ng maestro na naglabas ng espada mula sa ulap, pero bakit daw kaya tila mas nakakalamang pa ang ahas na ginawa ni Duan Mo? Hanggang sa ilang sandali pa ay nawala ang malakas na tunog na kanilang naririnig, kaya naman masyado ang gulat ng ating bida. At nang muli nga siyang tumingin sa kalangitan, ay nagbago ang anyo ng espada at natunaw o nag-evaporate ang ahas na ginawa ni Duan Mo Huangqi, at dahil nga dito ay sinabi ng ating bida na wala daw siyang sinasabi kanina, sabay sabi din na astig talaga ang Sword Pavilion. Nang inig naman sa galit maging ang karwahe ni Duan Mo Huangqi nang dahil sa nangyari. Dito nga ay biglang tinanong ni Gu Lingfei kung talaga bang lumakas si Duan Mo Huangqi matapos ang ilang taon, at mukhang akala nga daw ni Duan Mo Huangqi ay sapat na ang kanyang kapangyarihan upang haminin ang kanyang big brother, o ang misteryosong lalaki matapos niyang makita ang sword dance. Pero malas nga lang daw ni Duan Mo Huangqi, dahil si Gu Lingfei daw ang nagsasagawa ng mga sword dance na nakita ni Duan Mo ng mga nakalipas na taon. Alam nga din daw ni Gu Lingfei na ang mga maestro level, ay tila mga Diyos na ang lakas ng kapangyarihan, pero isa nga lang daw ang masisiguro niya kay Duan Mo. At ito ay hindi magkaka-level ang mga maestro, o hindi pantay-pantay ang lakas ng kapangyarihan na meron sila, kaya sa susunod umano ay kailangan munang pag-isipang mabuti ni Duan Mo Huangqi, kung manggugulo siya dito sa Sword Pavilion. Masyado naman ang gigil at galit ni Duan Mo Huangqi matapos siyang mapahiya, sabay utos sa kanyang mga alaga na umalis na. Hindi naman makapaniwala ang ating bida sa kanyang nasaksihan, dahil matapos daw ang lahat ng mga sinabi ni Gu Lingfei ay hindi man lang nakuhang sumagot ni Duan Mo, malamang sa wala siyang laban o hindi niya kaya si Big Brother wika pa nga ng ating bida. Pero isang pag-atake nga ang mabilis na nagtungo sa sinasakyan ni Duan Mo Huangqi, kung saan ay natunaw na lang ang mga alaga nito matapos tamaan ng malakas na pag-atake. Agad namang nabitawan ni Shu ang pakwan, habang iniisip na pinatay ni Big Brother ang mga alaga ni Duan Mo Huangqi sa kanyang harapan, seryoso ang Sword Pavilion ngayon wika pa nga niya. Pero napapatanong din siya kung papalagpasin na lang daw kaya ni Duan Mo Huangqi ang pangyayaring ito. Samantala sa capital naman ng Cathay, ay kasalukuyang abala ang mga tao sa base ng Dragnet and Snares, dito nga ay sinasabi nila na nagbukas ang portal ng mas maaga kaysa sa kanilang inaasahan, kaya naman daw nasa panganib ngayon ang buong Earth. Patuloy nga din ang panawagan nila sa lahat ng miyembro ng Dragnet and Snares, upang magtungo sa Longmen Mountain dahil kailangan nila ng tulong sa lugar na yon.
Nagmamadali namang nagtungo sa mga sasakyan ang mga cultivators ng Dragnet and Snares, at ayon nga sa isang lalaki ay dadalhin sila ng mga sasakyang ito sa airport, upang mas mabilis silang makarating ng Longmen Mountain. Bigla namang tinanong nito si Ji Chao kung sasama din ba siya, pero sinabi naman nito na mauna na umano sila dahil kailangan pa niyang puntahan si Zujin. Sinabi nga din niya na susunod naman siya pero bago nga daw yun, ay kailangan niyang masiguro ang kaligtasan ni Zujin dito sa capital. Pero biglang nagliwanag ang isang berdeng enerhiya patungo sa kalangitan, kaya napapatanong sila kung bakit umano mayroong malakas na pagbulusok ng superpower, ang nagmumula sa bahay ni Zujin. Nagmadali ngang nagtungo si Ji Chao sa bahay ni Zujin, at dito ay hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita, dahil si Zujin ay nababalot ng umapaw at malakas na superpower. Tinanong naman ni Ji Chao kung na-awaken na ba siya at kung ano ang rank niya, pero bigla naman itong tinipon ng superpower sa puno ng walnut na pinutol nila. At matapos nitong matipon ng superpower, ay bigla niyang pinakawalan ang lahat ng superpower na muli ay mabilis na nagtungo sa kalangitan. Kumalat nga ang superpower na pinakawalan niya sa kalangitan, kung saan ay nasaksihan ito ng lahat ng mga tao sa capital, kasama na din ang pagbabago at pagkakaroon ng magkakaibang klima, sa iba't ibang lugar sa capital ng sabay-sabay. Hindi nga din makapaniwala si Ji Chao sa kanyang nakikita, dahil muli ay mabilis na tumubo o bumalik ang walnut na kanilang pinutol, kasabay nga din ito ang pagkakaroon ng bulaklak sa kapaligiran. Napapatanong na nga lang din siya, sa kung paano umanong nagsabay-sabay ang apat na magkakaibang season o kapanahunan sa capital. Hanggang sa ilang sandali pa, ay mabilis na namumuo ang mga itim na ulap, at agad na ding sumunod ang pagkulog at kidlat sa kalangitan. Kaya naman napapatanong na lang si Ji Chao kung kaparusahan daw ba ito ng langit, pero nasa capital nga daw sila ngayon at maaaring madamay ang mga pangkaraniwang tao. Bigla lang namang sinabi ni Zujin na umalis ka na, kaya napapatanong si Ji Chao kung siya ba ang pinapaalis nito. Pero biglang kinumpas ni Zujin ang kanyang pamaypay, at kasabay ng kanyang pagkumpas, ang pag-aliwalas ng kalangitan, kung saan ay biglang naglaho ang kaparusahan ng langit. Kaya naman hindi makapaniwala si Ji Chao, dahil umalis o naglaho nga daw ang kaparusahan ng langit matapos itong utusan ni Zujin, hindi nga daw niya alam na pwede palang utusang umalis ang kaparusahan ng langit. Bigla namang sinabi ni Zujin na alam niya kung ano ang nangyayari sa Luo City sa Longmen Mountain, sinabi nga din ito na mauuna na siya doon at hihintayin na lang niya sila Ji Chao sa Longmen. Agad na din itong lumipad ng mabilis, kaya naman muling natulala si Ji Chao, at hindi na niya namalayang nabanggit niya ang pangalang Zujin. Habang patungo nga si Zujin ng Longmen Mountains, ay sinabi nito na tinuon niya ang kanyang sarili sa pag-aaral sa 3 pilosopiya, pero hindi nga lang daw para sa kanya ang ginawa niyang ito. At mula ngayon ay maghahanap siya ng mga tao, na hindi nabiyayaan at pinagkalooban ng pagkakataon na makapag-cultivate. Pero sana nga daw ay mahanap ng lahat ng tao sa daigdig ang kanilang cause o dahilan kung bakit nais nilang lumakas, sabay sabi na ang mga scholars na katulad niya, ay makakatulong sa kanila. Sinabi nga din ni Zujin na ngayon, ay handa na siyang protektahan ang kanilang bansa ng 5,000 taon, at ang lahat nga daw ng mangangahas na sakupin at atakihin sila, ay mamamatay. Muli habang lumilipad nga ito sa kalangitan, ay sinabi niya na handa na siyang protektahan ang bansa nila ng 5,000 taon, at sisiguraduhin nga daw niya na magiging maunlad at matagumpay ang kanilang kabihasnan. Nakangiti lang naman si Nieting habang pinagmamasdan si Zujin na mukhang nag-e-enjoy sa paglipad, at mabilis na din itong nagtungo sa itaas ng kalangitan. Dito ay inumpisahan niyang tipunin ng superpowers, at sinabi na mayroon umano siyang perlas, at matagal na umano itong nakakulong sa dilim o kadiliman, pero ngayon ay tatagos umano ang liwanag nito sa kadiliman, at magbibigay liwanag nga daw ito sa lahat ng kabundukan at ilog sa ilalim ng kalangitan. Ilang sandali pa nga ang nakalipas ay nagsimula itong magliwanag, kung saan ay tila naging isang araw ito na nagbibigay ng liwanag sa buong Cathay. Dito nga ay masyado namamangha sila Ji Chao sa kanilang nakikita, at sinabi na ang pakiramdam umanong ito ay katulad ng kay Nieting, kaya hindi umano siya maaaring magkamali na si Zujin ay isa ng ganap na divine stage. Sinabi nga din ng mga ito na mukhang hindi na nila kailangang magtungo sa Longmen Mountain, dahil sigurado umanong si Zujin na ang bahala sa kanilang mga kalaban. Samantala patuloy pa din naman ang pakikipaglaban at depensa ni Negrito sa mga atake ng A-rank na kalaban niya, pero hindi nga nito naiwasan ang isa sa malakas na pag-atake nito. Dahilan upang masuka siya ng dugo,
at dito nga ay agad ding tinipo ng kanyang kalaban ang superpower sa paligid, at sinabi na ito na ang katapusan ni Negrito. Pero bago pa man siya maka-atake, ay isang malakas na pressure ang kanyang naramdaman, kasabay ng paglabas ng malakas na liwanag mula sa kanyang likuran. Paghakbang nga ni Zujin mula sa liwanag, ay napapaisip ang A-rank na sundalo ng Blackwing Army kung ano daw ang nakakatakot na presensyang ito. At masyado nga ang gulat ni Negrito matapos niyang makita si Zujin, kung saan ay bigla na lang din siyang natawa ng malakas, at sinabi na mabubuhay pa siya ng mahabang panahon. Habang ang kalaban naman ni Negrito kanina ay napapamura na lang, matapos ma-realize na isang maestro ang nagtungo sa kanyang likuran. Agad namang inangat ni Zujin ang kanyang pamaypay, kung saan ay agad nga din siyang nakagawa ng malaking kamay at pamaypay gamit ang kanyang superpower, at nais pa nga sanang tumakas ng A-rank na ito. Pero sa pagbuka ni Zujin sa kanyang pamaypay, ay kasabay din ito ang pagbuka ng malaking pamaypay at paglabas ng nagliliwanag na enerhiya, na naging dahilan upang makaramdam ito ng matinding sakit at kanyang kamatayan. Nadurog at naglaho nga ang isang A-rank nang dahil sa ginawang pag-atake ni Zujin, at habang nakatingin na si Negrito sa kanya, ay agad niyang sinabi kila Zuan na dumating si Mommy Zujin, at binura ang A-rank cultivator ng Blackwing Army. At habang patuloy nga siyang nakatingin kay Mommy Zujin, ay sinabi ni Negrito na hindi kapanipaniwala ang kapangyarihang taglay niya. Hindi naman makapaniwala ang mga ito na ligtas umano si Negrito, hindi mo ba alam na masyado ang pag-aalala ko sa'yo, wika pa nga ni Zuan na halos tumulo na ang luha. Pero bigla nga siyang nabalot ng nagliliwanag na enerhiya, kaya naman hindi din makapaniwala ang mga kasamahan nito, kung saan ay napapatanong na lang din sila kung nag-breakthrough na ba si Zuan sa A-rank. Ilang sandali pa ay nagsimula na ang natural anomalies ni Zuan, at bigla nga silang nakaamoy ng masarap na pagkain, kaya naman napapatanong na lang din sila, kung paano umanong naging pagkain ang natural anomaly niya at iba pa. Samantala matapos namang maglaho ang liwanag na bumalat kay Zuan, ay bigla nila itong pinagtawanan. Pero sinabihan niya ang mga ito na tumigil sa pagtawa, alalahanin ninyo isa na akong A-rank ngayon, wika pa nga niya habang nakalutang. Ilang sandali pa ay bigla nitong sinabi na papatayin niya ang lahat ng kanilang mga kalaban, pero bigla nga silang nagulat matapos magkaroon ng malakas na pagsabog mula sa kanilang lokasyon. At dahil nga sa pagsabog na yun ay nakawala sila Yishao, na agad umatake sa kalaban nilang A-rank, at dahil nga sa lakas ng salpukan nila ay parehas na napa-atres ang dalawa. Hanggang sa mayroong isang liwanag ang mabilis na parating, at nagulat nga ang mga sundalo ng Blackwing Army dito, pero bago pa man sila makagalaw ay pinulbos na sila ng pag-atakeng ito ni Zujin. Matapos naman nilang makita ang silawit ni Zujin, ay halo-halo ang naging emosyon nila, pero pare-parehas nga nilang iniisip na napakalakas umano ng kanyang kapangyarihan. Tila nga daw siya isang top player sa laro, kung saan ay tila kinakatay niya lang ang mga baguhang manlalaro. Bigla namang napansin ni Zujin na may natitira pa umanong isa sa timog, kaya napapatanong din siya kung nandun daw kaya si Nieting. Samantala sa timog na bahagi nga ng kabundukan ng Longmen, ay makikita natin ang tila mga galamay at matang ito na abilidad o spiritual tools ni Chen Yushan, ginagamit nga niya ito upang hanapin si Nieting. Dito ay iniisip din ni Chen Yushan na kakaiba umano ang mga pag-atake ni Nieting, pero salamat nga daw sa Diyos, dahil natulungan siya ng Imperial Tool na harangan ang tumamang pag-atake sa kanya. Gayunpaman ay napinsala naman daw ang internal organs niya, na kasalukuyan pa ding sumasakit. Ilang sandali pa ay biglang nagbigay babala ang mga ito, palatandaan na nasa malapit o naramdaman ng mga ito ang enerhiya na nagmumula kay Nieting. Isang malakas na pag-atake nga din ang agarang tumama sa kanya, na naging dahilan ng pagkaputol ng lahat ng mga puno sa paligid, pero mukha namang hindi napuruhan si Chen Yushan sa pag-atakeng yun. Pero mabilis namang gumalaw at gumawa ng mga space si Nieting, kung saan ay nagpalipat-lipat ito habang pasugad kay Chen Yushan, na agad namang huminto. Agad nga ding naghanda ng pag-atake si Chen Yushan, at dito ay sinabi niya na mukhang nasisiyahan umano si Nieting sa pakikipaglaro ng tagu-taguan, pero ang tulad nga daw niya na puro laro ay hindi magiging banta sa kanya, sabay sabi na subukan ni Nieting ang pag-atake niyang ito. Agad nga din siyang gumawa ng space sa upang mapalibutan ng malalaking kamay si Nieting, at naglabas nga ang mga kamay na ito ng mga bilog na enerhiya. At ilang sandali nga lang ang nakalipas ay sunod-sunod na sumabog ang mga ito, at sunod-sunod na pag-atake pa ang ginawa ni Chen Yushan kay Nieting. Pero hindi nga nito inaasahan na makakagawa ng bagong space si Nieting,
Kaya naman masyado ang gulat nito nang biglang magpakita si Nieting sa kanyang harapan. Nakaramdam nga din siya ng takot matapos makita ang seryosong mukha ni Nieting, at dahil sa masyado itong malapit sa kanya ay hindi niya naiwasan ang espada ni Nieting. Naputol nga ang kamay nito matapos siyang mahiwa ng espada ni Nieting, at dahil sa sakit na kanyang nararamdaman ay agad na lang din itong bumagsak. Ilang sandali pa nga ang nakalipas ay nanginginig ang boses nito, habang sinasabi na nasira umano ang root ng cultivation niya nang dahil lamang sa isang atake, napapatanong na nga lang din siya sa kung anong teknik daw ang ginamit sa kanya. Pero bigla namang nagkaroon ng panibagong space sa kanyang itaas, at dito nga ay sinabi ni Zujin na yun umano ang kapangyarihan ng kanyang spiritual tool, sabay sabi na ang spiritual tool umanong yun, ay ang pinakamahalagang kayamanan ng kanilang pamilya. Ilang sandali pa matapos lumabas si Zujin sa kanyang space, ay naisip ni Chen Yushan na isa din siyang maestro, naisip nga din niya na niloko talaga sila ni Duan Mo Huangqi, dahil sinabi nga daw sa kanila na mga mahihinang nilalang lang ang nakatira sa Wonder Realm. Agad na nga lang din itong bumagsak, at kasabay ng pagdaloy ng dugo nito papunta sa kanyang ulo nang dahil sa sobrang pag-iisip, ay sinabi nito na dapat ay hindi na siya naniwala kay Duan Mo Huangqi. Pero huli na nga ang lahat dahil nasuka na lang siya ng dugo at hinimatay. Kaya naman napapatanong si Zujin kung bakit siya hinimatay. Tinanong nga din niya kung may nasabi ba siyang mali, pero sinabi lang naman ni Nieting na wala siyang nasabing mali, dahil hinimatay umano ito matapos makita si Zujin, na isang maestro din. Agad din namang lumapag si Zujin, at sinabi nga niya na mananatili siya ng Luo City upang magbukas ng bagong kurso sa paaralan, nais nga daw niyang ituro sa mga estudyante ang kanyang teknik, at sinabi nga ni Nieting na sasamahan niya si Zujin dito sa Luo City. Ilang sandali pa ay tinanong ni Zujin kung hindi ba papatayin ni Nieting si Chen Yushan, pero sinabi lang naman ito na hindi nga daw, dahil magandang regalo umano si Chen Yushan, sa pagbabalik ng magkapatid.